Gaano ka-secure ang trabaho mo kung paulit-ulit na nire-renew ang kontrata mo, sabihin na nating kada 3 buwan, sa loob ng 5 taon o higit pa? Oo nga 'no? Strategy lang ba 'to ng kumpanya para makaiwas sa mga benepisyo tulad ng retirement? O lehitimo lang ba talaga? Yan yung tanong na sasagutin natin ngayon. Tatalakayin natin itong mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Ito yung Ramon O. Sampana versus the Maritime Training Center of the Philippines, kasama sina Captain Alejandro C. Aquino Jr. at Normandy E. Gualberto. Ito ba yung GR No 264439? Oo, tama. GR No. 264439 na lumabas nitong February 26, 2024 lang. Okay. So ang layunin natin dito ay himayin, kung paano ba tinitignan ng ating batas yung mga kontratang may label na fixed term o kaya consultancy. At ano yung epekto nito sa karapatan ng empleyado, lalo na pagdating sa usapin ng retirement. Okay, sige, simulan na natin to, unpack natin to. Sige. Si Ramon Sampana, siya ay isang instructor. Kinuha siya ng the Maritime Training Center of the Philippines o TMTCP. Tama. At nung una, ang kontrata niya ay tinawag na consultancy agreement. Consultancy agreement. Oo, at ito, nire-renew kada 3 buwan. Tuloy-tuloy yan mula March 2011 hanggang March 2014. 3 taon yan, ha? 3 taon na consultant. Tapos? Tapos, eto na, pinalitan yung titulo ng kontrata. Naging employment with a fixed term naman. Pero fixed term pa rin. Ibig sabihin may hangganan pa rin. Meron pa rin. At ganun pa rin yung sistema, nire-renew din kada 3 buwan. Mula March 2014 hanggang December 21, 2016. Grabe. So, bale, March 2011 hanggang December 2016, mahigit 5 taon din yun na paikot-ikot yung kontrata niya kada 3 buwan. Oo, halos 6 na taon nga eh. Ngayon, noong February 2016, nag-edad si Katisi Sampana. Siyempre, anong iisipin mo nun? Retirement na. Retirement benefits, 'di ba? Kasi sa isip niya, 5 taon na mahigit ang serbisyo ko dito. Nagtanong siya tungkol doon. Pero anong nangyari? Yun nga. Pagdating ng December 21, 2016, yung huling kontrata niya, hindi na ni-renew ng TMCTP. Anyari? Bakit daw? Ang dahilan daw, may mga reklamo galing sa mga trainees. Yun ang sabi ng kumpanya. Okay. So doon na nagsimula yung kaso? Oo, nagsampa si Sampana. Ang reklamo niya, illegal dismissal daw. Dapat daw siyang ikonsidera na regular employee. At syempre, dapat bayaran ng retirement pay. Ano naman ang depensa ng TMCTP? Kasi mahigit 5 taon na rin yun eh. Ang sabi nila, nung panahon daw na consultant si Sampana, yung 2011 hanggang 2014, hindi raw siya empleyado. Walang employer-employee relationship, kumbaga. Okay. Independent contractor ang dating. Parang ganon. Tapos yung sumunod na kontrata, yung fixed term mula daw 2014 hanggang 2016, valid daw yon. So kung valid yun, ang bilang lang ng serbisyo niya as employee ay? Kulang sa 5 taon. Yun ang argumento nila. Kaya wala raw siyang karapatan sa retirement pay at hindi raw siya illegally dismissed kundi non-renewal lang daw yun dahil sa performance issues yung mga reklamo. Komplikado. Anong naging takbo nito sa mga unang korte? Sa labor arbiter, anong sabi? Ang sabi ng labor arbiter, si Sampala ay regular employee kasi yung serbisyo niya mahigit 1 taon na, mula 2011 hanggang 2016. So may karapatan daw siya sa retirement pay. So kinatigan siya ng LA. Oo, pero sabi rin ng LA, hindi raw siya illegally dismissed kasi parang nag-opt na raw siyang mag-retire eh. Medyo magulo dun sa part na yon. Okay. Tapos umakyat sa NLRC. Umakyat sa NLRC. At dito, binaliktad naman. Binaliktad? Oo, sabi ng NLRC, consultant lang daw si Sampana noong 2011-2014. Walang employer-employee relationship. Tapos, yung fixed-term contract niya, 2014-16, valid daw. So kung ganun ang basehan ng NLRC? Ang conclusion nila, kulang sa 5 taon yung serbisyo as employee, kaya walang retirement pay. At umakyat pa sa Court of Appeals. Oo, umakyat pa.
At kinatigan ng Court of Appeals yung desisyon ng NLRC. Hindi raw kasama yung consultancy period at valid daw yung fixed-term contracts. Grabe yung roller coaster ng kaso, no? LA, pabor kay Sampana. NLRC at CA, pabor sa kumpanya. Talaga. Kaya ang hantungan, Korte Suprema na. Ano ba talaga ang status ni Sampana? Regular ba siya mula umpisa? At kung regular nga siya, Na illegally dismissed ba siya? At may karapatan ba siya sa back wages at retirement benefits? Yun yung mga issue. at ang hatol ng Korte Suprema. Malinaw, binaliktad nila ang desisyon ng CA at ng NLRC. Wow! So sa Korte Suprema, Regular employee si Sampana. At hindi lang mula 2014, kundi mula pa nung March 21, 2011. Simula't simula pa lang. talaga? Paano yun? Binaliwala nila yung mga titulo na consultancy agreement and employment with a fixed term. Oh, ang tiningnan ng Korte Suprema ay yung tunay na nature ng trabaho niya. Ano ba yung ginagawa niya? Instructor siya, diba? Oo, instructor sa Maritime Training Center. Ang pagiging instructor, sabi ng Korte, ay necessary and desirable, kailangan at mahalaga sa mismong operasyon o negosyo ng TMTCP. Hindi pwedeng wala nun. Ah, so hindi lang siya basta extra o project-based? Hindi. At yung paulit-ulit na renewal ng kontrata niya kada 3 buwan sa loob ng mahigit 5 taon, yun mismo ang patunay na kailangan talaga ang serbisyo niya, hindi ito temporary lang. So, parang sinasabi ng korte, yung label sa kontrata, hindi yun ang pinaka-importante. Mas matimbang yung aktual na ginagawa at yung pattern. Eksakto. Sabi pa ng Korte, oo, professional si Sampanana, pero hindi ibig sabihin nun pantay na sila ng bargaining power ng kumpanya. Ah, kasi syempre kailangan niya yung trabaho. Oo, nakadepende siya sa trabaho para sa kabuhayan niya. Kaya yung sunod-sunod na short-term contracts, tiningnan ito ng Korte bilang paraan para maiwasan yung pagiging regular niya at yung security of tenure. Hindi ito resulta ng isang tunay na negosyasyon ng dalawang pantay na partido. Malinaw yon. So, dahil regular employee siya mula 2011, ano ang implikasyon nito sa pagtanggal sa kanya noong 2016? Dahil regular employee siya, meron siyang tinatawag na security of tenure. Protektado siya ng batas laban sa di makatarungang pagtanggal. So, yung non-renewal ng contract niya. Ayon sa Korte, yung non-renewal na yun na nakabase lang sa pag-expire ng isang kontratang itinuring nilang hindi valid na fixed-term scheme, ay katumbas na ng illegal dismissal. Kahit pa may sinasabing reklamo? Oo, kasi wala ring napatunayan na dumaan sa tamang proseso, yung due process, para patunayan yung mga reklamo at bigyan siya ng pagkakataong depensahan ng sarili. Basta na lang, hindi ni-renew. Okay. So, illegal dismissal? Ano ngayon ang ipinag-uutos ng Korte Suprema na ibigay kay Sampana? Dahil illegally dismissed siya at kinilalang regular employee, inutos ng TMT-CTP na bayaran si Sampana ng mga sumusunod. Una, full back wages. Ano yung back wages? Ito yung lahat ng sahod at iba pang benepisyo na dapat sana niyang natanggap mula nung siya ay tinanggal noong December 2016 hanggang sa umabot siya sa compulsory retirement age. Ah, malaki-laki yun. Ano pa? Pangalawa, siyempre, yung retirement benefits niya kasi natugunan na niya yung requirements. Yung edad, 16 nung nag-apply siya at yung minimum na 5 years of service dahil nga binilang mula 2011. Okay, so may retirement pay na siya. Meron pa ba? Meron pa, attorney's fees. 10%, 10% ng total na monetary award, ito ay mapupunta sa Public Attorney's Office o PAO. Ah, kasi PAO ang tumulong sa kanya. Oo, sila nang nagbigay ng libreng legal assistance kay Sampana at ibinalik ng Korte Suprema ang kaso sa labor arbiter para sila na ang mag-compute ng eksaktong halaga ng lahat ng ito. Grabe, isang mahalagang tagumpay para kay Mr. Sampana. So, ulitin natin. Ito ang kaso ni Ramon O. Sampana versus the Maritime Training Center of the Philippines, GR No. 264439, na may desisyon noong February 26, 2024. Tama. At maraming importanteng aral tayong makukuha dito, lalo na sa usapin ng employment.
Ano-ano yung mga key takeaways or doctrines dito? Unang-una, yung konsepto ng regular employment sa ilalim ng Article 295 ng Labor Code. Hindi lang yung nakasulat sa kontrata ang basehan, kundi yung nature ng trabaho. Kung yung trabaho ay necessary o desirable sa negosyo ng employer, o kaya naman kung yung empleyado ay nakapag-render na ng at least 1 taon ng serbisyo, kahit hindi tuloy-tuloy, para sa gawaing iyon, regular employee na siya. Kahit ano pa ang sabihin ng kontrata? Oo. Pangalawa, yung tungkol sa fixed-term contracts. Valid lang ito kung talagang malaya at voluntaryong pinasok ng parehong partido at may pantay silang bargaining power. Ito yung diwa ng Brent Doctrine. Pero kung ang paulit-ulit na pag-renew ay ginagamit lang para iwasan ang pagiging regular at ang security of tenure, pwedeng ipawalang bisa ito ng korte. Okay, malinaw yan. Ano pa? Pangatlo, security of tenure. Kapag regular employee ka na, hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin. Kailangan may just cause, kasalanan ng empleyado, or authorized cause dahilan na may kinalaman sa negosyo. At kailangan sundin ang tamang proseso o due process. At pang-apat, syempre yung retirement pay. Oo, sa ilalim ng Article 302 ng Labor Code. Para maging kwalifikado, kailangan maabot mo yung tamang edad, optional retirement sa 60, compulsory sa 65, unless may ibang CBA or company policy. At kailangan may at least 5 taon ka ng serbisyo. At base sa kasong ito, kasama sa bilang yung panahon na dapat ay kinilala ka ng regular employee. Napaka-importanteng mga puntos niyan. So, para sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa inyo? Napapaisip ba kayo ngayon tungkol sa mga kontrata ninyo? Oo nga eh. Gaano kahalaga yung titulo o pangalan lang ng kontrata kumpara sa tunay na ginagawa mo araw-araw at sa tagal mo na sa trabaho? Para sa'yo, ano ba dapat ang mas mangibabaw? Yung forma o yung substance? Isang magandang pagnilayan yan. Gusto naming marinig ang mga saloobin o marahil mga karanasan ninyo tungkol dito. Pakishare naman sa comment section sa ibabat. At kung nakatulong sa inyo ang paghimay natin sa kasong ito, pakipindot naman yung favorite button. Malaking bagay yun para sa amin. At para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating malalimang pagtalakay sa mga importanteng desisyon at issue, siguraduhin nakasubscribe na kayo. Tama. Hanggang sa muli.